Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Misha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin, taon na nakakonect sa'yo, maaring vice versa, nangyayari, or mangyayari pa lang. Maaring ito isilat sa kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, kasama mo sa trabaho, o kaibigan mo. Ipasok mo ang sarili mo. Taon na nakakonect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Taon na nakakonect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? King of Swords. Malinis na malinis ang pagbaksak Di ba? Gemini, anong nararamdaman mo sa tao na to? Gemini, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Wow, Ten of Pentacles. Aba? Ba't ito kasamahan mo sa trabaho? Maaring itong tao na to, matagal na rin kayo nito. As in. Tao na ako na kay Gemini, bakit King of Swords? Tao na ako na kay Gemini, bakit Queen of Swords? Ay, King of Swords. Diba dito baka family nyo to? Ano mo? Paki-explain. Bakit? Ano yun? Ano yan? The Knight and the Nine of Swords, Okay. Sabihin, nararamdaman niya sa'yo, gusto kanyang kausapin Ano daw, there's a sadness, ako na nakikita sa kanya. Napaka-very emotional niya sa ngayon, no? Gusto kanya kausapin, gusto niyang magkaroon ng clarity sa'yo. Yun ang nararamdaman niya dito, no? Oh, I want to talk to you, I want a clarity, or hindi yung sitwasyon talaga na gusto niyang magkaroon ng pagtatama sa isang sitwasyon na nag-failed, no? Ganon. Yes, nalulungkot siya. Nalulungkot siya. Sa ngayon, siguro, there's no clarity ako nakikita sa kanya. Medyo naguguluhan siya sa ngayon. Naguguluhan siya. Yung New Horizon. Naalala niya actually yung mga the past situation niyo, no? Yung mga good memories hanggang sa pag-alis o paglayo ng isang tao, yun. O nararamdaman niya sa'yo, gusto ko niya kausapin because of the sadness. Nagkaroon ng failure, ano? Medyo stress itong tao na to. Stress siya. Tingnan natin. Damdain naman. Ay, Diyos meyo. Dami mo naman gusto sabihin. Kamu, 10 of Cups, sabihin, gusto niya bumalik sa'yo. Sorry, Tingnan natin. Iba dito, baka family mo to. Ano naman to? Ngayon pa rin Ang sabi niya dito, gusto ko parang gusto niya mag-apology or mag-sorry sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Pero gusto kanya kausapin or gusto niya talaga ng clarity sa'yo. No? Sa nakita ko dito. Ano yung sitwasyon na curious siya sa'yo Curious siya sa'yo. Medyo na, kung kayo is nagkahiwalay nito, nahahatak pa siya ng nakaraan. We have the fire, The fire. Diba? We have the Virgo. And we have the Pisces, Cancer, Scorpio.
We have the Aquarius, Gemini, and Libra. Yun. And we have the Pisces. Yan. Curious pa sa sayo. Curious sa sayo. As in, ano yung situation na gano'n? Gusto niya nang magkaroon ng mental clarity or a clarity dito sa sitwasyon na ito. Nararamdaman niya sa gano'n. Confident ka daw eh. Confident ka daw. Ganyan. And then, feeling niya, curious ka rin sa kanya. Or andun yung situation na nararamdaman niya. Kasi malakas pa karamdam nito, Gemini. Malakas pa karamdam niya. Alam niya, nararamdaman niya na parang, curious ka pa rin sa kanya. Tingnan natin, Gemini. Kasi parang parang may siya. Malakas yung intuition niya. No? Ganun din, parang ikaw rin. Sinasabi niya dito na si Gemini, siya, marunong siyang makiramdam. Uy, anak! Anong ginagawa mo? Great, nuts. Oh, talika na. Oy, de. Hinukuha na anak ko to. Nagkapasok-pasok siya dito sa loob. Hindi siya makalabas. Oh, andito na. Alika na dito. Dito. Yun. Pareho daw kayo. Kasi ikaw daw, Gemini. Malakas ka rin daw makaramdam. Pareho kayo actually, malakas yung intuition. Dito. Malakas kayo pareho. Tingnan natin, Gemini, bakit 10 of Wands? Nararamdaman mo sa tao na. Ano yun? Okay. Nararamdaman mo sa tao na to, Gemini. Yun nga, siguro nga nagkaroon ng mga problema in the past, no? Sa nakita ko dito. Yes, nararamdaman mo sa parang meron siyang isang sitwasyon sa buhay niya na nahihirapan siya sa nakita ko dito. Na nararamdaman mo sa kanya na parang nagkakaroon, na there's a depression or may mga pinagdadaanan siya na isang sitwasyon na nagiging negative, no, sa nakita ko dito. And also, parang sinasabi mo sa kanya na parang hindi siya stable in life. Maaring itong tao na to is wala siyang ganong ipon, may problema siya sa pera, ganyan, o kaya may problema siya sa karelasyon niya, no, na ginagamit lang din siya. Or vice versa. Hindi ko alam kung karelasyon yun or family yun, ganyan ang nakikita ko dito. Ano yung sitwasyon na nararamdaman mo sa tao na to na may mga struggle in life, lalo na sa mga ginagawa niyang actions sa ngayon, sa nakita ko dito. And then, maari din na nandito rin na hindi siya nagiging totoo sa sarili niya or handin yung sitwasyon na in a dark place itong tao na to sa nakita ko dito. May mga hardship, kumbaga, nararamdaman mo sa kanya, parang may mga hardship siya na pinagdaanan, either financial problem, either may mga sitwasyon na it's a sadness, ganyan, sa nakita ko dito. O parang, tama nga, kasi ito yung sinabi niya, diba? Sabi niya, sad siya. Kasi there's parang handin yung sitwasyon na may pinangarap siyang isang sitwasyon dito na sinabi niya na biglang nag-shatter. Tama nga, tama, Gemini, yung sinasabi mo sa kanya. Ganun. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is hindi naman kayo magkahiwalay nitong tao na to or mag-asawa kayo, no? Ang nararamdaman mo sa kanya, Gemini, yun nga, parang hindi yung meron siyang mga responsibilidad, mga gusto niyang aksyonan, pero hindi niya magawa yun. O meron siyang mga hinihiling na hanggang ngayon is hindi pa nagkakaroon o dumarating sa kanya. Ganyan. Nakikita mo rin na hindi siya masaya kung nasaan siya sa ngayon. Maaring sa trabaho niya, maaring wala siyang ipon na pera, or hindi talaga siya masaya in the place na meron siya ngayon. Kung asawa mo siya ha, or karelasyon mo siya. Parang, siya sa sitwasyon na nagkakaroon siya ng depression, nagkakaroon ng, parang nawawala siya ng pag-asa doon sa sitwasyon niya ngayon na tinatahak niya ngayon. Kung asawa mo siya ha, or karelasyon. Yun nararamdaman niya. Paano mo yung sa'yo dito? Sa iba naman dito, yung kung kayo is magkaasawa, or magkarelasyon, no? Sa nakita ko dito, ang nararamdaman niya sa'yo, Gemini, ang nakikita ko dito, sabi, yun nga din, malungkot daw siya, no? Sa nakikita ko dito, kasi,
may mga sitwasyon na gusto niyang itama or may mga sitwasyon na gusto niyang desisyonan in life. Pero, pero yung nakikita ko sa kanya nararamdaman niya sa'yo, parang you try to make it balance. Kapag asawa mo to o karelasyon, try to make it balance yung mga sitwasyon niya ngayon, mo daw ngayon, pero yung iba doon is nagsishatter, iba doon hindi niya iba is gumuguho. Nagfi-fail, kumbaga. Oo. May mga failure situation, pero pinipilit niya pa rin balansehin yung mga situation. Ganun. Kumbaga, maaring may mga plano siya, may mga plano siyang gustong gawin, o decision na gustong gawin, pero may mga part, hindi naman lahat, may mga part doon na hindi natutupad, o hindi nagsashattered, o hindi nawawala ng clarity. Maring hindi niya nadidesisyon. Kung asawa mo yan Tingnan natin, taon na ako connect kay Gemini. Anak daw, napakaliit mong bata, pero ganyan ka, active. Ikaw ata to, Gemini, taon na ako connect kay Gemini, halika nga dito, batang bulilit, diyan ka sa gilid. Taon na ako connect kay Gemini, ano ang intention mo kay Gemini? The world. Okay. Bakit the world? Taon na nakakonek kay Gemini. Bakit the world? Iba sa inyo siguro LDR kayo nito. Or magkaiba kayo ng Uy. Ano yan? Magkaiba kayo ng bansa nito. Or iba naman sa inyo is maaring kung magkasama kayo, pero magkaiba kayo ng thinking or saloobin itong tao na to. Kasi kung titingnan ko dito, magkaiba. Diba? Okay. Intention niya sa'yo? Intention niya sa'yo. Medyo naguguluhan siya Gusto niya na communication dito. Intention niya kasi gusto niya makipag-reconciliation sa'yo. Gemini. Gusto kanya kausapin, gusto niya reconciliation, pero naguguluhan siya. No? Ang nakita ko dito. Andito yung sitwasyon na gusto niyang magkaroon ng development dito sa relationship na to, or vice versa tayo And then, andun na kung nag-away kayo or nagkaroon ng mga challenge sa buhay nyo, gusto niya na yun magkaroon ng peaceful resolution, kumbaga. Kung nag-away man kayo, hindi kayo nagkaintindihan di the past, ganyan, sa nakita ko dito. Ngayon, they want to give an effort and hard work to reconciliation sa'yo, or gusto kanyang kausapin at magkaroon ng resolution dito sa relationship na to. Meron siyang, gusto niya talagang magkaroon ng harmony and peace sa inyong dalawa. Kaso, nakita ko dito, naguguluhan siya. Gusto kanya kausapin to reconciliation. Kumbaga, hindi yung sitwasyon na gusto na niyang isurrender yung challenge na to. Maaring medyo nahihirapan siya, ganyan. Maaring ayaw na niya talaga. Gusto niya talaga siguro magkaroon kayo ng pagkakasundo, o gusto niya talaga kayo na magkaroon na muli, no? Na mag-match uli kayo. Tingnan natin. Bok. Tingnan natin. Ay, lumakpak na. Thank you. Lumakpak ka rin. O, diba? Andun talaga siya sa situation na gusto niya na reconciliation sa'yo kasi nagkaroon siya ng awakening. Nagka-awakening siya sa sarili niya, no? At gusto niya magkaroon uli ng development in this relationship. Yun na nakita ko sa kanya. Wow. Congrats. Ibig sabihin, na-awaken siya. Diba? Natauhan. Ano ang action mo kay Gemini? Tao na nakakonek kay Gemini.
Pero naguguluhan daw siya eh. Parang nandito siya sa sitwasyon na nagkakaroon siya ng self-evaluation. Kung anong desisyon, paano kanya kakausapin, anong gagawin niya. Parang they learn from the past. Parang may mga maling nagawa ata itong taon na to, no? O mga maling decision making. Ako nakita sa kanya. Kaya ngayon, nagkaroon siya ng awakening. Ganyan. Parang, yun nga. Parang andun yung, calling sa kanya na it's time to awake, it's time na magkaroon ng pagtatapos or magkaroon ng reconciliation. Kumbaga matapos na yung hidwaan, yung away, o hindi pagkakaintindihan, mga ganun. Pero nagka-awaken siya. Na-awaken siya. O di ba? O 10 of cups. O di ba? Gusto niya uli. Or vice versa. Ano action mo? Tao na connect kay Gemini. Anong action mo kay Gemini? Tan-tararan! Tawa ko dito sa kanya. Ambot sa emo. Tingnan natin. Bakit ito action mo? Joker ata ito eh. Tingnan natin. Bakit? Dito pa lang naman nag-iisip na siya. Malungkot siya inside pero outside pinipilit niyang ipakita na masaya siya. Uy! Ganun. Ay, baliktad. Okay, ang action niya sa'yo, back and forth yung nararamdaman niya, no? Oo. At least hindi pa siya naka-move on. Hindi siya naka-move on. Dito. Gusto niyang itry, indecision siya kasi ngayon eh. Kasi nagba-back and forth yung situation niya or back and forth yung action niya sa'yo, no? This time. Indecision, ang nakikita ko sa kanya, no? Hindi pa siya nakaka-move on kasi hindi kanya kayang i-move. Nagkakaroon siya ng attraction sa'yo. Hindi ko alam why. Parang hando yung na-attract siya sa'yo. Kaya ako natawa, sorry. Kaya ako natawa. Kasi na-attract siya sa'yo. Parang hando yung sitwasyon na gusto niya uli ng commitment sa'yo. O, di ba? San kang haba ng hair? Lalaki ka man o babae, aapakan ko yan. Yun ang action niya sa'yo. Nagja-jungling siya sa'yo. And it's more on attraction. Ako nakikita, hindi nyo natatakot siyang mag-let go. At least, actually, hindi ka pa niya nalilet go. As in, hindi pa. Hindi pa nga siya na nakaka-move on. Na-attract siya sa'yo. Hindi ko alam kung ano ginagawa mo sa buhay mo ngayon. But super attract siya sa'yo. No, gusto niya uli ng commitment. Nagkakaroon siya ngayon ng delay, no? O kung baga, doon yung situation na lack of direction siya. Kung makikipag-communicate siya sa'yo is nagkakaroon siya ng delay. Nagkakaroon kasi siya ng self-limiting sa sarili niya this time. Na-stuck siya. I don't know why kung ba't siya na-stuck. Pero ang nakita ko sa niya is there's a deep wound siya na nararamdaman this time. Hindi ko alam in what way, sa trabaho niya, sa paligid niya, o sa relasyon niya, o sa pinagdadaanan niya this time. Sa nakikita ko ito. Or yung handle talaga yung situation na nakikita ko na maaring nahalika ka daw sa kanya na maaring nalulungkot siya, na baka i-reject mo siya, ganyan. Ano gano'n na nakikita ko sa kanya. Na baka ay iniisip niya na maaring ikaw is talagang totally naka-move on na, kaya rin siya nagdadalawang isip. Or, ganito ang kanyang nararamdaman. Tingnan natin. O, diba gusto niya ng the Fool? A new beginning again sa'yo. Kumbaga, kalimutan yung mga nakaraan, then we start again together. Sa basic mismo. Kalimutan yung mga bad situation, mga pagsisinungaling man niya, kung ano mga nangyari sa inyo. Kumbaga back to the zero kayo. Ganun ang gusto niya. Yung wala ng batuhan, if ever na ganun. Kumbaga wala ng tanungan, ganyan, na kasi niloko mo ko, ganyan, o ba't ngayon bumabalik ka? Wala, ayaw na rin niya ng ganun. Kaya rin siguro siya nagdadalawang isip at nagbaback and forth yung energy niya kasi maaring maungkat muli yung mga nangyari in the past. Maaring doon siya nagja-jungling. Kaya rin siya sa thinking niya. Diba? Tingnan natin, or vice versa. Ano ang blind spot na connection ito, universe? Anong blind spot na connection ito?
Ano pong blind spot na connection ito? Kailangan sumabay sa pagbabalasa. Ah! Hala! May getting together sa inyo. Maaring siya to, Gemini. Kasi iba yung energy mo eh. Kung titingnan ko dito sa actions, sa intention and action niya, siya to. Ano po yan? Anak ko, oh. Tapos na ba yung bahay mo doon? Ano, naayos mo na ba? Nag-aayos siya ng bahay eh. Hinakot yung card tsaka yung tissue. Di ubos ang tissue. Bakit ang blind spot is the 4 of Wands? Gusto kanyang i-chase. Hala! Bakit ako yung kinikilig? Okay. Gusto kanya kausapin. Gusto niya na open communication sa'yo. Kung maaaring nag-uusap kayo or gusto niya makipag-usap sa'yo. Na gusto niya ulit ng partnership sa'yo. Ako tutuusin, palagi niya tinitingnan yung mga pictures nyo, yung social media, yan, yung TikTok mo, yung Reels mo, yung Facebook mo. Yan, no? Oo, nako, masyado Yes, gusto niya na getting together ulit sa'yo. Gusto niya ulit na maging masaya together sa'yo. Andito rin na gusto niya ng peacefulness. Or hindi gusto niya na magkaroon kayo ng open up with each other, no? Gusto niya ng i-release yung mga pag-aalala, ganyan. Gusto niya, actually, kayo, no? Parang soul connection kayong dalawa. This is your twin flame. Your soulmate, twin flame, soulmate and twin flame mo siya. Sa nakita ko dito, yes, itong tao na to, gusto niya na getting together, gusto niya ng partnership, o gusto niya ulit ng union sa'yo, no? Sa nakita ko, gusto niya mag-talk at mag-open up, kausapin ka at mag-open up sa'yo. Nakikita ko rin dito na gusto niya ulit ng new beginning sa inyong dalawa. Ay, ang sarap naman ito. Gusto na niya ng peaceful dito. Gusto niya na connection. Kumbaga, ikaw ngayon yung kanyang choices in life. Kung sino man itong tao na to. Ano bang outcome, universe, ng connection ito? Anong magiging outcome ng connection ito? Dito pa lang Ay, sabagay. Kasi, ito yung gusto niya. Paano naman yung gusto mo, Gemini? Tandaan nyo, vice versa tayo, ha? Anong outcome ng connection ito? Tan-tararan! Oh, okay. Okay. Oh, it's a renewal. Sabihin, magkakabalikan kayo. Tingnan natin. Anong outcome? O, diba? The Empress and the Empress. Bakit po the Empress ang outcome? Ano po yan? Uy. Wala. Ganito, may dalawang tao. O, Empress and the Empress. Okay, sabi niya, ang outcome nitong sitwasyon na to, magkakaroon sa inyo ng renewal. No? Ibig sabihin, kung pareho kayo na magigiba ng effort and hard work sa sitwasyon na to, pwede kayong magsimulang muli sa nakita ko dito. Kaso, ang nakikita ko dito, yung isa kasi is na panghihinaan ng loob. Dito, na panghihinaan ng loob. Yung isa panghihinaan ng loob, ando yung situation na itinatago niya yung nararamdaman niya sa'yo, no?
sa nakikita ko dito. May pagkaano to, no, hindi ko alam kung there's an insecurity ako na nakikita sa kanya. I don't know why, kung bakit nagkakaroon ng insecurity. Ikaw or siya ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Parang tinatago niya yung sarili niya eh. Dito. Parang meron siyang pagsisinungaling na kung totoo, halimbawa, ito kasi, halimbawa ko, kasi maaring ikaw ito o siya ha, kasi ito yung ito yung outcome eh. Kasi may tao dito na naglalay siya sa sarili niya. Na kahit na gusto niya ng magkaroon kayo ng panibagong simula o magkaroon uli kayo ng connection, nagsisinungaling siya. Napangihinaan kasi siya ng loob eh, dito eh. Tinatago niya yung totoong nararamdaman niya dito. Wala yung lakas ng loob nitong tao na to. Natatakot siya. Natatakot siya, no? Sa nakita ko dito. Kaya nandito siya sa sitwasyon hindi niya alam kung magkakausapin ka niya, magko-connect siya sa'yo, or tatawagan ka niya, o itetext. Hindi niya alam. Kasi handun yung takot. Handun yung kapag namili siya at nagdesisyon siya, natatakot siya from the unknown. Ang nakita ko sa kanya, kaya nahandi sa sitwasyon na tinatry niya muna i-analyze yung mga bagay-bagay ninyong dalawa sa nakita ko dito. Nagkakaroon siya ng progressing or nagkakaroon siya ng strategizing kung paano niya sisimulan o sasabihin sa'yo yung sitwasyon. Pero ang nakita ko sa niya, there's no movement. Ako nakita kasi natatakot siya. Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos kasi nakita ko sa kanya na nagsisisi na siya. He always thinking of you. Maaring itong tao na to is still stuck. Ako nakikita sa kanya, no? Bakit ganun? Siguro itong tao na to, gumamit to dati ng ipinagbabawal ng gamot. Sana dati ha. O sa tingin ko dati gumamit to kasi nakita ko may gumamit eh. Or vice versa. They still stuck pa rin siya sa nakita ko, no? Niisip ko yan, nagsisisi daw siya. Tingnan natin. Or vice versa. Universe, ano po ang inyong advice kay Gemini? Anong advice nyo kay Gemini? The Nine of Cups. Universe, bakit Nine of Cups advice nyo? Uy, friend. Okay. Okay, ang advice niya sa'yo, sabi niya dito, is try to focus sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung ano man yung mapipili mo, okay naman. Kay universe eh. Okay lang yon, sabi niya dito. Try to focus sa tinatakbo ng puso mo. Kailangan magkaroon ngayon ng give an effort. Ganyan. Give an effort, focus, kailangan dito ng lakas ng loob, kailangan mo ng improvement. Kung kailangan na magkaroon ka ng improvement to your friend, sa paligid mo, sa mga gusto mong mangyari, to success, dun ka daw, mag-focus ka daw doon, no? Give your hard work, sinasabi dito, is kailangan patient. Hindi mo kailangan magmadali sa lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Pero kailangan magkaroon ka ng development sa sarili mo. Kailangan, kung ano yung nararamdaman mo na situation sa buhay mo, ay sitwasyon mo, is kung ano man yung magiging decision, okay yun daw. As long as magkaroon ng development doon sa sitwasyon na yun, or sa sarili mo, no? Sa nakita ko. Try to make it balance. Itama mo yung mga maling decision. Make a clarity. Ako nakikita dito, kailangan magkaroon ng clarity. Kailangan magkaroon ng
pupukusan mo this time. Kumbaga, no? Kailangan is hindi pabago-bago yung isipan mo. Kaya, ibig sabihin, kailangan mo move slowly but surely sa lahat ng mga tatahakin mo o mga gusto mong gawin sa buhay mo sa nakikita ko dito. Focus. And be practical, no? Sa nakita ko ito, be practical. Anything, sa pera yan, sa trabaho, sa relasyon, sa nakaraan, sa lahat. Sa lahat ito, sa lahat. Ganun. Hanapin mo yung isang sitwasyon na talaga makapagbibigay sa iyo ng happiness, joy, and fulfillment in your life. Minsan, tanongin mo daw yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano ba yung makakapagbigay ng kaligayahan sa iyo? Saan ka ba sasaya? Tanongin mo daw yung sarili mo. And then, you will be succeed. Tingnan natin, universe, anong overall energy ni Gemini? Be creative, syempre. Be creative. Move slowly. Alam mo, may nakikita ko dito na may tao dito na matagal mo na siyang kilala, maybe your friend, no? There's an offering. Maaring may taong babalik sa iba. May taong gustong bumalik. May tao na gusto niya uli ng connection sa'yo. Sa iba naman dito, relationship yon, boyfriend, girlfriend, or asawa mo man siya, ha? Sa iba naman dito, kasi matagal mo siya kilala, sa iba naman dito, there's an offering of a friendship. Maaring kasama mo sa trabaho, kaya kaibigan mo, maaring 3 kayo, 4 kayo, maaring aayain ka niya to collaborate or mag-chill-chill kayo sa labas, di ba? Within 3 days, ganyan, 3 days. O, ganun nakikita ko, 3 days or 3 weeks, ganyan, or 3 months, nakaraan man o mangyayari pa lang, or 3 hours. Ako nakikita, halika dito, anak. Yung anak ko nahulog dun sa... Ay, yun. Tingnan natin, anong energy ni Gemini. Iba dito ha, yung may tao na gustong bumalik. Iba dito may collaboration ako na. Collaboration, chill-chill ng mga friend, may mga joy, happiness, or celebration, ganyan. May mga pupuntahan, o kaya may tao na they want to give you or sharing something sa'yo na offer. Hindi ko alam ano yun. Pero good naman siya. Sa nakita ko, good to. O, huwag ka mag-alala, hindi to utang. hindi siya mangungutang. Oo, parang siguro, isa-iba, ganun. May mga tao na, siguro may mga tao dito na they want to give you a love and support sa'yo, ganyan, di ba? O kaya, iba dito, kasama mo sa trabaho na mag-chill-chill lang kayo. O kaya, yung karelasyon mo dati, gusto niya bumalik sa'yo. Basta, kuhanin mo yun sa'yo dun. Energy ni Gemini. Ay, the devil! Ang dami mo naman gusto ma-energy. Devil pa talaga. Ano ba yun? Universe, pwede yung mag-explain sa akin si devil. Sabi, meron kang ginagawang hindi maganda or may mga kasamahan ka na toxic sa'yo. Tingnan natin, bakit devil po? In what way? In what way? Saan po? Bakit point niya nga po sa akin, universe? Saan po? Meron ka daw isang bagay na hindi mo pa kayang ma-let go. Oo. Ganun. Sa buhay mo. Oo. Ibig sabihin, meron daw isang bagay na hindi mo pa kayang i-let go sa buhay mo. And then, ang sinasabi rin dito, na nawawalan ka ng konting strategy or plano or mga new pananaw sa kinabukasan. Ang nakita ko to, so when it comes sa money, may mga bad decision ka. Ibig sabihin, lahat ng pera mo lumalabas. No? Kumbaga, lack of creativity ka, lack idea, lack of confidence, lack of ambition. May minsan, nakakaramdam ka rin ng katamaran. May mga sitwasyon na magiging maiksi daw ang iyong pasensya, no?
or vice versa, maaaring mga kasama mo sa trabaho yon or ikaw, no? May mga biglaang mangyayari, ako nakikita dito, na bad. Siyempre, handito rin yung mga tao na may bad intention sa iyo, no? Mga nakikita ko dito. And then, may mga maririmanize ka raw o maaalala mga past situation mo sa nakaraan, good and the bad. Maaring mga marirevisit mo yon. Yung mga childhood friend mo, dating mga sitwasyon na nangyari sa buhay mo, mga kaibigan mo, mga, basta lahat. Mga tao, may mga maaalala kang sitwasyon na masama at maganda. No? Na maaring na maalala mo yung sitwasyon in the past na na-stuck ka sa isang sitwasyon na maaring may hindi naging maganda sa'yo. Diba? May mga sitwasyon na mga, basta something ganon. And then, ang sinasabi rin dito, yung energy mo nga daw is you are stuck. Kasi, nagkakaroon, nawawalan ka ng plano or nalalack of confidence ka sa ibang bagay. May mga bagay na maaring ikaw is close-minded, na maaring hindi ka makikinig, no? Sa mga sinasabi na iba o sinasabi sa'yo. Or vice versa tayo. Ganun nakikita ko. Medyo magiging close-minded ka. Siguro halimbawa, di ka close-minded. Halimbawa na may nagpayo sa'yo. Pero oo ka lang, pero hindi mo i-adapt yun. Ganyan. O kaya may mga magpapaliwanag sa'yo. Diba? Basta alam niyo naman siguro yung close-minded. Diba? Oo, alam niyo na yun. Tapos may mga bad decision ka ha. May mga bad decision ka, may mga mali. Maaring, may mga maling plano sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na you still waiting or you still stuck doon sa sitwasyon, no? May mga sitwasyon na imbalance yung pera mo sa iba dito. Iba dito, baka may mga kinakain ka na hindi nakagood sa'yo, may mga ginagawa ka na hindi good sa'yo, umiinom ka ng alak, or iba yung, basta ganun, o umiinom ka ng alak, nasusugal ka, basta kuhanin mo lang yung sa'yo na, hindi naman lahat sa'yo yun. Kumbaga, dito rin sinasabi na maaring yung iba sa inyo is may mga hinihintay kayo. Kasi walang beginning eh. Wala akong beginning na nakikita sa iyo eh. It's more on lack of goal sa iba sa inyo. Lack of goal, lack of creativity, or hindi ka nakakapag-isip ng tama this time. Sa nakita ko dito, yun ang energy na nakikita ko sa iyo. Or vice versa tayo. Basta may mga mali kang gawa o may mga maling magagawa. Ganun. Or maybe you are in a toxic place, ganyan, sa nakita ko dito, na ikaw lang iintindi, tapos sila masama ang pakay sa'yo, gusto ka nilang mabigo, o gusto ka lang hindi ka nila mag-success sa buhay mo, ganyan nakita ko dito. Yun. Arigatou namaste, God bless.